Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Reven Beat. Shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang lahat ay hindi maaaring makatulong ngunit umatras. Pango Shenwei, sino ang nangahas na lumapit? Patayin siya, gagantimpalaan kita, at ipaglaban ang iyong karangalan. Galit na umungol ang Panginoon ng lungsod, na sinundan ng isang galaw sa kanyang kamay, na talagang makakatama sa likod ng mga gwardya na iyon. Bagamat talagang hindi ito nasaktan ng sinuman, direkta niyang itinulak ang mga gwardya upang patayin si Han Sanchen. Isang galaw at isang galaw, lahat ng mga gwardya ay walang ibang pagpipilian kundi ang kagatin ng bala at patayin si Han Sanchen. Direktang pinoprotektahan ni Han Sanchen si Ivory sa likod niya. Bagamat hindi kailangang mag-alala si Ivory tungkol sa sitwasyong ito, si Han Sanchen ay halos isang subconscious action na proteksyon. Hindi para sa iba, ito ang responsibilidad at obligasyon na dapat taglayin ng isang lalaki. Kahit na mas makapangyarihan pa si Ivory kaysa kay Han Sanchen. Ang palakol ni Pango ay diretsyong tumawid sa kalangitan, at ang mga tanod na sumugod sa harapan ay agad na naputol sa gitna. Kahit na ang palakol ng Pango ay hindi sapat ngayon, ang manipis na patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, at ang kanyang walang katulad na matalas na talam ng palakol ay halos pumutol sa bakal na parang putik, hindi pa banggitin ang simpleng gintong baluti, kahit na ito ay gawa sa itim na bakal. Ito ay dapat nasa ilalim ng talam, tulad ng isang butil ng buhangin. Matapos lamang marinig ang tunog ng sampal, halos putulin ng mga gwardya ang sandata at halberd. Nakuha. Ang unang hanay ng mga sundalo ay nahulog sa lugar, at ang mga bangkay at sirang halberd ay nakatambak sa buong sahig. Halika! Nangingibabaw na sigaw ni Han Sanchen. Biglang natigilan ang mga kawal na kakagawa lang ng malaking hakbang, at walang nang ahas na gumalaw. Ito ay nakakatakot. Sa pamamagitan lamang ng palakol, isang hilera ng mga tao ang direktang nahati sa dalawa, na maglalakas loob na makipaglaro sa gayong tao. Kaninong buhay ay hindi masyadong mahaba para sa kanya. Superior. Muli, nagawang umatake ni Shenzhen mula sa likuran, at isa pang grupo ng mga sundalo ang napilitang sumugod. Si Han Sanchen ay hindi nagsalita ng walang kaparerikan, malamig siyang ngumiti. Hinayla si Ivory gamit ang isang kamay, at agresibong pinatay ang Panginoon ng lungsod sa kabilang kamay. Ang mga sundalong sumugod ay walang balak na lumaban. Kahit na ayaw nilang sumugod, palagi silang nasa estado ng gulat. Not to mention this state, even if they were fully prepared in their heyday, hindi sila ang mga kalaban ni Han Sanchen. Sa panahong ito, laging langgam lang ang tinadtad ng kusa. Sa ilang pag-ikot lamang, sila ay ganap na naanod, at sila ay ganap na walang kapangyarihan upang labanan ang bilis ni Han Sanchen. Sa pagtingin sa nagbabantang si Han Sanchen, ang Panginoon ng lungsod ay hindi namamalayan na patuloy na umaatres, ngunit kahit na ang kanyang gininto ang karwahe kung minsan ay mukhang pambihira at kahanga-hanga, kapag talagang kailangan itong lumaban, ito ay medyo mahirap. Hindi nagtagal, umatras ang pangkat sa paanan ng pader, at halos wala ng paraan para umatras. Fuck! Han Sanchen, bagamat alam kong may kakayahan ka, tiyak na hindi vegetarian si Lousy Angelica. Kung maglakas loob kang lumapit sa akin at gumawa ng gulo, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na makapangyarihan. Magbabayad ka ng mahal sa mga kilos mo. Nang bumagsak ang mga salita, tinapik ng lalaki ang armrest ng kotse, tumalon, at direktang pinatay si Han Sanchen. Nang ang lalaking ito ay nasa himpapawid, na may pugad sa kanyang kamay, pumihit siya ng double mace, at si Han Sanchen ay pamitik patagilid, at ang lalaki ay tumama sa lupa gamit ang kanyang mace. Boom! Isang
Malaking butas ang nabasag sa matibay na lupa, at nagkalat ang mga brick. 3,000, mag-ingat ka, mukhang napakalakas ng lalaking ito, mahinang paalala ni Ivory. Ang sahig na ladrilyo na ito ay gawa sa ginto, at ito ay napakatibay. Ang mga makakabasag ng lupa mula sa isang malaking hukay sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa maze ay talagang hindi masama sa mga tuntunin ng lakas. Tumango si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, alam ko kung paano siya haharapin. Nang bumagsak ang mga salita, direktang inalis ni Han Sanchen ang palakol ng pango, kinuha ang espada ng Jade sa kanyang kamay, at handang umatake anumang oras. Ano, hindi mo na kailangan ang palakol mong pango. Artifact, natatakot ka ba? Nang makitang inalis ni Han Sanchen ang palakol ng pango, napamura ang may-ari ng lungsod na si Angelica. Umiling si Han Sanchen, hindi mo lang kailangang gamitin ito para patayin ka. Bastos, nagmamadali si Angelica. Gumagamit kasi yung lalaking pumatay sa bodyguard niya kanina, pero pagdating niya, hindi raw siya karapat-dapat. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig mo bang sabihin ay hindi ka kasing galing ng bodyguard ng kanyang ina? Nakakainis ka. Originally, nakita kong ikaw si Han Sanchen, binalak kong bigyan ka ng mas disenteng paraan para mamatay, pero ngayon, wala ka ng ganitong pagkakataon. Nang bumagsak ang mga salita, hinampis niya ang kanyang tungkod at malamig na sumigaw, imartilyo kita sa mitpay ngayon. Double trump card na naman. Hindi ito kailangan ni Han Sanchen. Malamig niyang sinulyapan si Angelica na nagmamadaling umakyat, biglang ngumiti, at nanginginig ang kanyang jade sword. Storytelling channel sa YouTube. Boom! Sa halos 1 pulgada, kinuha na ni Han Sanchen ang espada, at ang tila makapangyarihang double mace ay naharang na lang. Pagkatapos nito, ang espada ay parang putol na kawayan, at dumulas ito sa kanyang kamay. Biglang nabigla ang may-ari ng lungsod na si Angelica. Hindi lamang direktang binuksan ni Han Sanchen ang kanyang pag-atake, ngunit automatiko rin siyang naging pasibo at naging aktibo at naglunsad ng pag-atake sa kanyang sarili. Teka, ano ba itong lalaking ito? Napakasimple, napakadaling gawin. Ngunit wala siyang panahon para isipin iyon, dahil wala siyang masyadong magagawa sa puntong ito. Subconsciously flash lang niya, na snap. Bagamat hindi nataman ni Han Sanqianjian ang kanyang dibdib, direkta lang itong tumama sa kanyang kanang kamay. Sa hapdi ng kanyang palso, biglang bumagsak sa lupa ang mace sa kanyang kanang kamay. Bago pa siya makapag-react, nanginginig na naman ang espada, sumakit ang kaliwang kamay, at nahulog muli ang mace. Hindi siya tanga, at nagmadali siyang lumayo kay Han Sanchen, dahil sa sandaling ito, ganap siyang dinasarmahan ni Han Sanchen. Halika, ano ba itong lalaking ito? Kung tutuusin, isa siyang top-level expert, pero sa harap niya, para siyang maliit na sanggol na nahulog sa lupa, ginugulo lang siya ng kusa. Kamusta na? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, nag-aaway ka pa rin ba? Huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, sa pagkakataong ito ay nahulog ang alas sa iyong kamay. Sa susunod, baka wala na ang iyong thang. Kung gusto mong maging matalino, sumuko ng masunurin, at iligtas ko ang iyong buhay, ngunit kung kailangan mong subukan, pagkatapos ay makikita mo kung magagawa ko ito. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ang may-ari ng lungsod na si Angelica ay labis na nagalit, ngunit hindi siya nang ahas na pabulaanan ito sandali. Mula sa kumpiyansa ng mga mata ni Han Sanchen, nababasa niya na tiyak na ginawa ni Han Sanchen ang sinabi niya. Ngunit sa isang kisap mata, bigla siyang umiling muli, Han Sanchen, alam kong napakahusay mo. Ngayon, nakita ko sa wakas kung ano ang kaya ni Han Sanchen, na kayang takutin ang libu-libong tao sa isang tao. I am so well prepared, and you can also touch it, which shows that you really have the courage and strategy, and when I fight with you just now, you can defeat me with 1 or 2 moves, which is a better indicator of your ability. Ito ay talagang isang henyo. May suggestion ako, hindi ko alam kung gusto mong marinig o hindi. Ang aso ay hindi makapagluwa ng magandang ngipin. Hindi man lang interesado si Han Sanchen, sinisikap mo bang ipanalo ako? Sa totoo lang, hindi ko na kailangan pang gumastos ng oras. Bagamat ako, si Han Sanchen, ay hindi isang mabuting tao, ngunit talagang walang masamang paraan upang makipagsanib puwersa sa mga hamak na tulad mo.
Nagmamadali kang tumanggi bago pa man ako mag-offer. Mukhang hindi ito isang matalinong hakbang, hindi ba? Si Han Sanchen ay walang interes sa pakikinig sa kanya tungkol sa anumang mga benepisyo, hindi banggitin ang mga gininto ang kagandahan. Kahit na ang buong lupain ng mga demonyo ay ibigay sa kanya, hindi siya papayag. Ito ay isang bagay ng mga pangunahing prinsipyo. Para kay Han Sanchen, maaaring hindi kinakailangang maging mabuting tao ang isang tao, ngunit hindi siya dapat magkaroon ng moral bottom line. Siguro, ang tanga ko talaga, pero, may kanya-kanyang blessings ang mga bobo. Walang pakialam na ngumiti si Han Sanchen. Hehe, I can guarantee na talagang magsisisi ka sa sinabi mo kanina lang, Han Sanchen. Sa kakayahan mo, pwede ka talagang magpanggap na baliw. Ito ang dapat mong i-enjoy. Gayunpaman, kung magpapanggap ka sa iba't ibang pagkakataon, lalo na kung ikaw ay nasa harapan ko. Matapos marinig ang mga salitang ito, gustong-gustong tumawa ni Han Sanchen, at hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na patuloy na pag-uutan siya ng ganito. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi tulad ng ganoong uri ng labis na mapagmataas na tanga. Kung susuriin ang kanyang tiwala sa sarili, tila napakalaking bentahin niya sa kanyang mga kamay. Tila kumbinsido siya na hindi niya maaaring tanggihan ang kanyang alok. Han Sanchen, nag-aalangan ka ba? Ngumisi siya. Walang sinabi si Han Sanchen, itinaas lang ang Jade Sword at magsisimula na. You there, Han Sanchen, I'm not afraid to tell you, don't think this is the first time we've met, but I know you better than anyone in your situation. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, kung handa kang magpasakop sa amin ng masunurin, tiyak na hindi magiging kung ano ka ngayon ang iyong panguaks. Kung papayag kang magpasakop sa amin, wala rito ang kapatid mong nagngangalang Fumang. Isang malamig na bangkay. Agad namang napatigil si Han Sanchen na gustong gawin ito nang marinig ang pangungusap na ito. Anong sabi mo? Si Han Sanchen ay ganap na natigilan. Gaya ng sinabi ni Angelica, ito ang halos unang pagkakataon na nakita siya ni Han Sanchen, ngunit ang taong ito ay talagang nakakapagsabi ng ilang pribadong bagay tungkol kay Han Sanchen. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga bagay na ito, hindi banggitin siya, kahit na ang ilang mga disipulo ng Mysterious Man Alliance na sumusunod kay Han Sanchen ngayon ay maaaring hindi alam. Pagkatapos ng lahat, ang insidente sa Fumang ay nangyari na noon pa man, at ang bilang ng mas matandang batch ng mga disipulo ng Mysterious Man Alliance ay hindi na marami ngayon, at kakaunti ang nakakaalam tungkol dito. Ngunit kahit na ito ay hindi isang misteryosong sikreto, paano ang panguaks? Sa simula, siya ay nakulong ng demonyong monghe, at ang panguaks ay tinatakan sa ilalim ng snake attack. Napakaliit talaga ng kaalaman tungkol dito. Ang bagay na ito ay hindi man lang alam ng maraming matataas na opisyal sa alyansa, at walang ibang naruroon nang mangyari ang insidente. Paano nalaman ng lalaking ito? At ang higit na ikinagulat ni Han Sanchen ay ang paglabas niya ng mga bagay na ito para pag-usapan ang mga bagay-bagay, ibig sabihin, hindi lang naiintindihan ng lalaking ito, kundi kahit na. Alam din niya ang solusyon. 3,000, lalakoan niya ba tayo? Paalala ni Ivory sa mahinang boses. Ito ay malabong. Sagot ni Han Sanchen sa mahinang boses. Nakilala ni Mingyu ang kanyang sarili sa kaso ng pagkidnap sa batang babae, at ang grupo ng mga demonyong monghe ay may napakalapit na relasyon sa kanya. Ngayon, ito pa rin ang lugar kung saan nawala at dinukot ang batang babae. Kaya, dati, dahil binanggit ng pinuno na ang digmaan na dapat bumagsak sa lungsod ay may kaugnayan sa biglaang pagtaas ng pagsisikap na arestuhin ang mga tao dito, nag-alinlangan ako kung kasali rin ba si Menggayo dito. Ngayon tila ang ganitong uri ng haka-haka ay karaniwang mas at mas solid. Bakagang sila. Kasabay nito, tila naaayon ito sa isa sa kanyang mga naunang hula tungkol sa linya. Sa pag-iisip nito, sumulong si Han Sanchen, ano ang relasyon ninyo ni Menggayo? Interesado ka ba ngayon? Kung gusto mong malaman, pagkatapos ay iset up natin ang handaan, at maaari tayong mag-usap habang umiinom. Bukod dito, maaari ko ring sabihin sa iyo kung paano dapat iligtas ang iyong kaibigan, at paano ang panguaks, sa palagay mo? Nang makitang nakuha ni Han Sanchen ang pain, labis na ipinagmamalaki ng may-ari ng lungsod na si Angelica. Para sa kanya, ibig sabihin naging successful ang plano niya.
Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, sa totoo lang, marunong ka talagang makipaglaro sa mga ahas at 7 pulgada. Gayunpaman, hindi ako ahas, kaya, biglang iniba ni Han Sanchen ang usapan, at ang buong tao ay mamamatay tao, hindi ko hinihingi ang iyong opinyon, tinatanong lang kita, maaari mong piliin na sagutin o hindi. Gayunpaman, maaari ko ring piliin na parusahan ka o hindi parusahan. Han Sanchen, ang layo naman nito, ano ba ang gusto mo sa akin? How dare you be so outspoken? Kung hindi ko sasabihin sa'yo, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makuha ang mga bagay na ito sa buhay mo. Ayaw mo ba sa mga kaibigan mo? Buhay ka ba? Ayaw mo bang lumitaw muli ang panguaks? Isipin. Pinangarap ito ni Han Sanchen. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na susuko na si Han Sanchen dito. Kahit na pinatay kita, maaaring may pagsisisi sa bagay na ito, ngunit hindi ito marami. Kung tutusin, hindi ba dapat sinabi mo sa akin na nasa tamang direksyon ako? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, halatang nanlaki ang mga mata ng may-ari ng lungsod na si Angelica. Ang sinabi niya ay dapat na isang bagay na kinaiinteresan ni Han Sanchen. Makikita rin ito sa ugali ni Han Sanchen. Gayunpaman, saan niya ito naisip, si Han Sanchen ay interesado, ngunit siya ay tulad ng tusong isda na iyon, hindi siya kukuha ng pain. Sa kabaligtaran, dahil sa kanyang pagdaing, nawalan siya ng ilang pain nang hindi maipaliwanag. Tuso talaga ang lalaking ito. Okay, Han Sanchen, dahil hindi ka kumakain o nagpaparusa sa iyo sa pag-toast, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sinasabi ko ito sa iyo, ngunit sa tingin ko lang ay masyadong magalang para sa isang general na tulad mo na hindi makahanap ng isang mahusay na kapangyarihan. Ano, sa tingin mo ba ay talagang natatakot ako sa iyo? Malamig na ngumiti si Han Sanchen at hindi sumagot. Ba, sa tingin mo ba talaga na ako, ang marangal na Panginoon ng lungsod ng Demon Castle, ay talagang may kakayahan tulad ng nakikita mo? Sinasabi ko sa iyo, nananaginip ka. Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang taong ito ay biglang nagkaroon ng isang gintong baluti sa kanyang itaas na katawan, at ang dalawang mahusay na mace na nahulog na sa lupa ay bumalik din sa kanilang mga kamay. Ngayon, hahayaan kitang makita kung ano ang tinatawag na tunay na kasanayan sa itaas, Han Sanchen, mamatay ka. Nang mahulog ang mga salita, bigla siyang sumugod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!